Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Eto pag-usapan natin ito si Chis Escudero, 'di ba? Ang daming atraso nito sa ating bayan. Meron pang, eto ngayon isa-isahin lamang po natin. So kita niyo yung nasa picture dito, si SMR, eto napahamak niya 'to. Eto rin pala may personal grudge pala siya rito kay, Secretary Angara. Tapos eto naman, dinortodor niya kumbaga yung mga kapwa niya mga senador para mapatalsik ito sa pwesto, si Zubiri, 'di ba? So eto, sa column po nito ni Jarius Bondok, isang Filipino investigative journalist. Yan. So inisa-isa niya po. Sabi rito ni Jarius Bondok, ah, ang ginawa daw po nito ni Escudero, unang-una po sa DepEd. Ito pala yung salarin. Ang Pangulo natin ang napapahiya dito. Bakit? Kasi binawasan, di ba? Iniiyak po ng mga DDS at saka ni Sara, nagkukulang daw tayo ng edukasyon o yung pondo ng DepEd binawasan. Ang nagbawas naman pala ng ng tawag dito, ang nagbawas naman ng pondo pala ng DepEd mula doon sa National Expenditure Program na sinabmit ng Pangulo, ito pong si Chis Escudero, hayop. Ang lupit. Sabi niya, he slashed DepEd's 2025 budget reportedly due to personal grudge against Senator turned Secretary Angara. Tinanggal din po niya yung PhilHealth 74 billion subsidy. Naknampo siya. Sino na naman po ang nasisi doon? 'Di ba? Ang nasisi naman po doon, dali, 'di ba, ang ating pangulo. Dahil siya po yung nag-aproba ng national budget. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo Yung 2025 GAA, I'm sure hindi nyo pa rin kayang tanggapin ang katotohanan. This is the most corrupted budget, sa totoo lang. Kasi mismong yung nag-request ng budget, hindi niya makilala ang kanyang ni-request. Ang laki na ng pagkakaiba. At wala siyang magawa doon kung hindi aprubahan kung ano na ang inilatag sa kanya para pirmahan. 'Di ba? Nakapag-veto lang siya pero tignan nyo, hindi na veto ng Pangulo. Yung mga pinagagawa na to. Escudero pa lang yan. Binawasan niya yung pondo ng DepEd, yung PhilHealth, tinanggal niya yung subsidy kasi po nainis siya sa presidente ng PhilHealth. Di sana hiningi niya sa Pangulo, kung di ba naman tanga, kung di ba naman adelantado, di sana ang hiningi niya nga po sa Pangulo, Mr. President, I recommend sibakin niyo po yung tao na yan. Bago namin sibakin yung pondo. Di ba dapat ganun eh? Ano pa? Then during the BICAM na po dito, yung criminal BICAM, na bina-finalize yung national budget ng 2025, dinagdagan niya po ng 1.1 billion yung dati ng lumolobong 12.8 billion na pondo ng Senado. So ganun po katindi, ganun po kakalala ang krimen ng bicameral na naka-private. Behind our backs, hindi natin alam what is going on. 'Di ba? Kaya maganda po, total sinisisi dyan si PBBM, sinisisi dyan si Speaker Martin Romualdez. Ito po, counterpart niya sa Senado, tahimik, hindi natin namamalayan until ni-reveal ito ni Jarius Bondok. Siya pala ang salarin sa malalaking mga pag-slash ng pondo na yan, na hindi po dumaan sa debatehan, walang diskusyong nangyari. Ang bicameral, ang criminal BICAM, ang nangyayari po doon, private po yan, naka-close door sila. Pagkakakain sila ng tanghalian sa simula, doon lamang po yan, kasama yung mga taga-media hanggang photo ops. Then later on, they're going to close the door. Wala nang medyang makakapasok ni makakalapit dun sa pinto. So loob ng kwarto na yan, doon po nagkakamekos-mekos, di hocus-pocus. And yun ang nangyari.
Grabe, no? 1.1 billion, dinagdag, meron na silang 12.8 billion. Mga senador. Oh. Ngayon, eto pa, yung mga pambabastos din po niya sa mga kongresista na tinawag niya na mga matitigas ang ulo. Bakit niya po tinawag na mga matitigas ang ulo tong mga to? Kasi ang nangyari po doon ay yung clerk po ng eto sabi rito, the Senate Secretariat ng June 16 had sent a process server to deliver to the House of Representatives yung the entry of appearance of impeached Sara Duterte defense lawyers. Ngayon, etong House Secretariat natin ng Kongreso, ni-refuse po nila, dinecline po nila yung pag-accept ng sealed envelope galing Senado. Nagalit po doon si Escudero. At ang ginawa po ni Escudero, na hindi man lamang po niya tinanong yung mga tauhan nila diyan sa yung Senate Secretary na ano bang ginawa niyo? Bakit ba hindi tinanggap? 'Di ba? Kasi siyempre sasabihin niyan doon eh. Doon kasi sa Kongreso, ang House of Representatives po natin mga kababayan, ito po yung meron ng history ng sumabog. Kaya po si Henry Pride Dives, may peklat dito tsaka dito, lapnos yan. So, kasabayan po yan nung sumabog yung bomba nung mga alas 8 ng gabi na nakalagay doon sa nakaparadang motorsiklo sa paglabas nila diyan sa Kongreso. Na kung saan ang misis ko may appointment doon kay Congressman, yung namatay na Congressman Abu Bakar. Mag-o-order ng mga corporate giveaway sa amin. At kukunin ni Mrs. yung 80% deposit. Ay 70% deposit. Pati sa ibang mga kongresista. Hindi po siya nakarating, hindi naman maintindihan bakit parang ang daming aberya. Nakwenta ko na to dati. Ang daming aberya ng mga oras na yan mula pa umaga. Tapos hanggang sa yun na nga binalita ng TV Patrol, may pagsabog na naganap at patay yung taong kausap niya sana. Oh. Ngayon, naging mahigpit na po ang House of Representatives dyan. Imagine mo, padadalhan ka ng sealed envelope, putagis na yan. Hindi mo, kahit sabihin pa ng may ID kami, may lanyard kami ng Senate, hindi nyo naman mai-scan sa gate yan eh. 'Di ba? Anybody can produce IDs. 'Di ba? Kamukha ng Senado. Pwedeng magsabi ng ako si ganito. Baka nakakuha lang sa FB yung pangalan. O, pag ako nga pumupunta ng house, pinadadalhan pa ako ng invitation tsaka ng QR code. Pagpunta ron, papakita ko yung QR code. Pag may QR code, di ka na mag-iiwan ng ID. Ang higpit na doon. So hindi po nila sinunod yung protocol. Di ba na siya nag-inquire? Bakit hindi tinanggap yung inyong pinadala? Sinunod nyo ba yung protocol nila doon? Imposibleng hindi alam ng Senate yun. Di ba? Maaaring nakalimutan lang nila. Oh. Di ba? Wala. Ano hong ginawa nito ni Escudero? Gumante ang damuho. Hindi niya pinapunta yung mga yung mga tag dito, yung mga miyembro ng bicameral. Meron po kasing schedule bicameral conference ang mga mambabatas na para i-finalize na yung version doon sa pagdagdag ng sahod kung yung request na 100 to 200 pesos hike so salary increase. Ang ginawa ni Chis Escudero, hindi niya pinapunta yung mga senador na dapat sana ay representante sa BICAM. So ang ending po nito, maghapong nakatunganga yung House panel. Kita mong gago. Tapos, ang resulta, syempre, they're running out of time na eh. Pas ma-close na yung session nila nitong June 13. Oh. 'Di ba? So, anong nangyari nito? Kailangan na naman pong dumaan sa simula ang wage increase bill na yan. Yan ang naging ganti ni Chis Escudero. Tapos, ito pa, he threatened kasi nga
na i-dismiss yung articles of impeachment kasi nga nagagalit siya dahil sa tigas daw ng ulo ng mga miyembro ng Kongreso. Di ba meron pa nga siyang sinabi na tila ba yata at ang mga kongresista natin ay namimihasa na dinidiktahan na lamang ang Senado. Sila po ay sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Bullshit. Kawalan ng respeto. Yung pagbanggit ng pangalan lang ng ganon, hindi po yan tama sa protocol nila. Kasi meron silang dapat po they go by the title. Diba? The Honorable Speaker, yung mga ganun dapat. Wala. Di ko alam kung lasing na naman si Chis Escudero ng mga oras na yon, basta't nagpakita na naman siya ng kanyang kasungitan. Ang madali hong uminit ang ulo nito ni Mr. Temper. Okay? Ni Chis Escudero. So, ang ginawa naman niya, di ba, bilang ganti niya ron sa mga kongresista, sabi niya, might as well, just dismiss the articles of impeachment. The simple majority can do that. Diba? Binibigyan pa niya ng ideya yung mga senadores. Kaya naman din itong si Bato ay di ba? Lakas ng loob na magano ng motion. Kasi unang-una wala naman, ako ay totally sabihin ko sa inyo, maraming nagsasabi na illegal na i-dismiss, maraming nagsasabi na hindi pwedeng i-dismiss nila. Ang tanong nga po dito nasaan ang rules, nasaan ang batas na nagsasabi na hindi pwedeng i-dismiss ng majority. 'Di ba? Meron ngang dissenting opinion diyan si dating Supreme Court Justice Puno. Anong ginawa? Ano sabi niya? Habang nandun pa lang sa Senado, alam nyo na dapat kung dapat ba ninyong pansinin pa yan o i-dismiss na lamang ang articles of impeachment. Kesa naman pag-aksayahan ng panahon sa impeachment court, nakita nyo naman pala na wala naman palang kwenta yung mga pag-uusapan doon. Yan ang sabi niya. At yun nga po, pwede talaga nilang ibasura yon. Ngayon, mabuti nga nandun si Alan. Ang ginawa ni Alan, pinush nila. Sino nga yung isa pang nag-push noon na dapat pinag-uusapan natin ito nang naka-impeachment court na tayo. Pumayag si Bato. Nagbotohan sila, nag-convince sila as impeachment court. Paniwala ni Bato, may papadismiss pa niya. Kaso korte na sila. Hindi na ho po pwede naman na doon kapag korte na kayo. Imagine ikaw ang judge. Ang basis po ng dismissal, titignan mo po yung presentation, yung presented evidences. Hindi na po fiscal ang pinag-uusapan dito. Kasi ang proseso ng piskalya, ginampanan na po ng House of Representatives. Fiscal is the prosecutor. Pareho lang yan. Binago lang ang pangalan ng piskal nitong matagal na rin naman, may 40 years na rin halos. Binago yung tinawag ng prosecutor kasi yung fiscal nagiging fiscal. Sabi ng professor namin noon sa Prilo. So, ang impeachment court na, ang judge, hindi pwedeng mag-dismiss na ng... Kaya ang ginawa naman ito ni 10K, ni Boy 10K, ay inamyendahan, di ba? At pumayag naman ni remand para lang humaba yung buhay ng impeachment, ng articles of impeachment. Pero itong loko-lokong si Chis Escudero ang nagbibigay pa ng idea. Kaya lang hindi na po uubra na i-dismiss pa nila yan. Kasi convene na yung impeachment court. At maging itong 20th Congress, matik na po yan. Considered convened or continuing na po ang pagka-convene ng impeachment court. At hindi na po nila pwedeng i-dismiss yan. Baka gawan pa niya ng paraan na i-dismiss nila kasi magre-reconvene ulit sila sa July 28 o July 29, sorry. Di ba? At pinibigyan nga niya ng idea na ibasura. Pwede naman nilang ibasura. And imagine February 5 na receive ni Chis Escudero yung articles of impeachment. 4 na buwan po mahigit ang kanyang sinayang. Kung inaksyonan agad ito, di ba? Ginawa ng paraan kung gusto, pwedeng humingi ng special session sapagkat may pending legislation pala silang 1 dosena, di ba?
Tapos habang may session, kasi sinasabi niya, hindi namin pwedeng mai-refer yan sa Justice Committee kung wala kaming session. And then that's the way. That's the only way. Magpa-special session which is limited up to 30 days only. 'Di ba? Pero enough time at so much na talaga para mai-refer yan sa Justice Committee. O, sabihin na natin ang tatagal lang ng mga 1 linggo ang proseso sa Justice Committee. Mapapasagot ng sinasara, then after 10 days, di ba? Magsisimula na ng presentation ng ebidensya. Di sana po sa mga bago pa ho tayo mag-adjourn sa immediate, tapos na sana ang impeachment. Di ba? Inuna nila ang kanilang paglalandi, ang kanilang paglalamierda. At wala pong senador ang kumestyon dyan ang nagmalasakit sa atin, maliban na lamang dun sa mga nasa opposition. Sabi nga rito ni Jaris Bondok, kumbaga, minaliit daw po nito ni Chis Escudero yung mga kumukontra sa kanyang mga pinagsasasabi, katulad ng 3 constitution authors, yung constitutional framers natin, and then yung 2 dating chief justices, at yung 12 ng law school deans, and daan-daan ng mga constitutional law professors. Ito pong mga taong binabanggit niya to. Ito nga po dapat ang kinukunan ng basihan ni Chis Escudero, yung kanilang mga legal opinion. Because Chis Escudero, hindi naman po siya maituturing na isa sa mga legal luminaries eh. Yet he is a lawyer. Pero wala, ano ba naging ambag niya? 'Di ba? Ano bang landmark case ang nahawakan at naipanalo nito ni Chis Escudero? 'Di ba? Baka graduate lang ito tapos nagpasok na sa politika. Oh. Sabi rito, Escudero doesn't bother to conceal his conceit. Diba? In refusing to start hearings, he repeatedly alibied that the House should not rush the Senate. Sabi niya, bakit ba sila nagmamadali? May kailangan bang madaliin ito? Ito po ay tatratuhin natin na tulad ng isang ordinaryo. Di ba? Tangang Chis Escudero talaga, mapapamura ka na lang talaga rito eh. Oh. Meron pa siyang ginawa. Ha? But he even imposed on the House 1 demeaning and 1 impossible conditions for him to move. Una daw po, so inutusan niya ang House of Representatives. Kumbaga, tinuring niya yung House of Representatives po na subordinate body, mas nakabababa sa kanya. Sa paraan ng sumunod kayo sa amin, patunayan ninyo, i-certify ninyo na yung articles of impeachment ay walang nilabag sa saligang batas. Buhay ito. 'Di ba? Isang malaking pangiinsulto 'yan. Oh, diyan sa House of Representatives. Bakit po? Although ginawa po ni Chis Escudero 'yan bilang isang judge ng korte. Naalala nyo nung nag-remand sila? They just simply remanded. Meron pa silang request na i-certify nyo sa amin. 2 yun eh. I-certify nyo sa amin, kaya binabalik namin sa inyo na yaan ay wala talaga kayong paglabag. Tanga ba kayo? Hindi nyo pa po pwedeng tignan. Di ba? Kailan ba nagkaroon ng initiation ng impeachment? Upon filing ba sa House of Representatives? Ano bang sinasabi ng Korte Suprema sa mga prior decisions nila? Ang sabi ng Korte Suprema, initiation triggered when filing was followed by the House action. Ano yun? Ang action na tinutukoy, referral to the Justice Committee. Oh. At kailangan bang i-refer pa yan sa Justice Committee? Hindi na, kasi shortcut pinoprovide ng Constitution. Nakuha nila yung sapat na boto para ma-railroad yan. Kaya hindi na kailangang dalhin pa doon sa proseso na yun ng referral sa Justice Committee. Kasi kung hindi po, ang unang sistema po dyan sa impeachment sa Kongreso, magpapalakad kayo ng papel. Kailangan makuha ninyo itong 1/3 na boto.
Pag hindi nyo nakuha yung 1/3 na boto, kinakailangan ito in 10 session days, kinakailangan ma-refer ito sa Justice Committee. Nakuha nila. Bakit nyo pa i-refer? And when they act on this, yun na po, pasok na pasok sa banga ng 10 session day nila. Hindi po session day ay katumbas ng everyday. Akala ng iba, ng mga DDS, yung 10 araw po na session day na binabanggit, ito po ay everyday. Hindi ho. Ang session day pwedeng binubuo ng ilang araw. Hindi ito yung araw-araw lang. Kasi ginagawa, uwi sila. Suspend nga muna natin tong ating session. And then balik tayo bukas ng alas 4 ng hapon. 'Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Hanggang matapos nila yung trabaho. Okay, adjourn na natin tong session natin. Balik tayo susunod. Ganun. Magpapatawag tayo. Ganun po yung sistema nila. Tapos meron pa siyang isang ginawa rito sa kanila na kinakailangan daw po etong yung pinaka-second sinasabi ay etong 20th Congress, from the 19th Congress sinasabihan ng 19th Congress ng Senate, ang 20th Congress, sabihin nyo sa amin kung seryoso ba kayo, gusto nyo ipagpatuloy. What? Yung mamamatay na, nag-i-expire na, naghihingalo ng Kongreso. Uutusan. Regardless po kung anong isagot ng 28th Congress, it will not have any bearing at all. Bakit? Wala na 19th Congress, tapos na eh. Gago talaga si Cheese, di ba? No, just simply for him to be able to brag na, hey, I was the only one who could do that to the House of Representatives. Pinakita ko sa inyo, mas mababa sila sa akin, sunod-sunuran sila sa akin. Di ba? Wala silang nagawa. Tsaka isipin nyo, ginawa niyang tirada ron Hindi po yung House Prosecutor Panel ang kanyang inaddress. Ang inaddress niya doon sa pagpapacertify ay ang House of Representatives. He was actually threatening Speaker Martin Romualdez leadership na pwede namin kayong i-cite in contempt, which is totoo naman, in case na hindi kayo tumalima. Kaya anong ginawa po ng Speaker of the House? Sinertify nila. Nag-session sila, sinertify nila na nagawa namin yan ng walang paglabag sa ating 1987 Constitution sa proseso ng impeachment. Yun lang, ginawa. Sinunod pa rin nila. While the House prosecutors naman, ang strategy nila, they seek for the clarification from the impeachment court. Diba? Hindi po ginawa ni Chis Escudero yan bilang Senate President, bilang senador. Ginawa niya bilang impeachment court judge. Totoo naman, mas mababa sa kanya ang House of Representatives. Kasi korte yan eh. Kaya tumalima sa kanya. Anong araw po ang masasabi dyan ni Ping Lacson sa mga ganyan ni Chis Lasengo? Ego. Diba? Ganyang kalala si Chis Escudero. Sabi nga rito, hindi naman daw kasi, sabi nga ni Ping Lacson hindi naman kasi tama na kung titignan ninyo, yung judge, sasabihin niya, pakpakan niya yung gavel, I move to dismiss the articles of impeachment. Tapos papakin din niya yung gavel. This article of impeachment is hereby dismissed. Tapos ano mangyayari ngayon? Diba? Ito nga sila Coco Pimentel, they were thinking of going to Supreme Court para ireklamo itong ginagawa ni Chis Escudero. Most likely mananalo nga po raw sina sina Coco Pimentel. So malaki yung kahihiyan sa Senado yung mangyayari na yan. Pagka dinismiss nila, tapos nagsalita ang Korte Suprema, kasi pwede pong manghimasok na ang Korte Suprema dyan. Kasi ang titignan dito, nagkaroon ba ng grave abuse of discretion? Di ba? Maliwanag na maliwanag, meron. Kasi ang basihan para ikaw ay magbasura ng kaso, nakita mo muna ang ebidensya.
Kaya nga po ang mga piskalya bago dumating sa korte sa judge, tinitignan na nila meron bang probable cause ito. Posible ba? Ang tanong lang nga, simple lang. Posible kayang nangyari yung bintang na ito? Anong ebidensya? O nga, posible nga. O sige, Raffle, ah, padala natin kay judge para maglabasan kayo ng ebidensya. O, ebidensya na totoo ito, ebidensya nagsasabing hindi ito totoo. 'Di ba? And then si judge, titignan niya ngayon na may basehan ba para i-dismiss. Oh. Kaya nga po pag nagpunta ka sa piskalya, doon hindi mo may sinasabi roon na for now hindi namin tatanggapin ang mga motion to dismiss or motion to quash. Kasi titignan niyo yung probable cause eh. Siya ngayon, automatic yan kay piskal, tignan. Ginawa niya kaya to? Mukha kayang posible? Pagsagot niya, paano hindi convincing yung ebidensya. Siya magdi-dismiss. No need for any motion. Oh. 'Di ba? Ang pangit ng presidents or president na sinisep nito o sinep nito ni Chis Escudero diyan sa Senado. At binabanggit nga rin ito ni Coco Pimentel na yung malaking kaibahan, di totoo lang naman talaga, napakalaki po talaga ng kaibahan din ito ni Chis Escudero kay Miriam Santiago. Miriam Santiago, nang nabubuhay po siya dati, during the era of impeachment, yung mga kasamahan niyang mga senador, kinakausap niya, papaano binibigyan niya ng tips how to throw penetrating questions. Yung line of questioning na yan para hindi yung tanong kayo ng tanong ng parang nasasabi ng taong bayan, ulo, bubunog tanong ka pa. Self-explanatory na yan, andyan na yung sagot. 'Di ba? Yung tanong po na may kapararakan, may wrong direction. No, yung mga leading questions, yun ang tinuturo niya, binibigyan niya ng tips yung mga kasama niya ng panahon ni Miriam Santiago. Tapos yung dating Senate President din diyan, meron silang ginagawa palagi na caucus. Alam niyo ba, sa panahon po ng termino nito ni Mr. Consit, 2 beses pa lamang nagkaroon ng caucus ang Senado. Nagkaroon sila ng tawag dito ng caucus noong nung unang-una ginapang pala ni Chis Escudero raw yung mga kapwa senador, dinortodor niya yung mga opisina para makuha niya ang suporta nila. Sinamantala niya yung awayan nito ni Mig Zubiri at saka ni Bong Revilla dahil sa binti ni Bong Revilla. Oh, maganda naman din ang layunin nito ni ni Mig Zubiri ron eh. Kasi ang gusto niya, warm bodies, nandun kayo lahat. Kung pipilay-pilay ka, hindi naman putol, di ba? Kay Bong Revilla kasi siya raw yung nagda-drive. Maaring totoo siya yung nagda-drive. Di ba? O hindi talaga po pwedeng matagtag yung kanyang paa. So, pwede namang mauwi sa maayos sa pag-uusap yan eh. Di ba? Pero dito kay Chis Escudero, my God, sinamantala niya yung pagkakataon doon at nakuha nga po niya ang liderato ng Senado. So yun ang unang caucus na ginawa niya. Diba? Ay nako. Tapos yung isang caucus po, yung second caucus na kanyang ginawa po recently ay para masiguro niya na siya pa rin ang magiging Senate President. Ginapang niya na naman din yung mga kasama niya na suportahan niyo ako sa 2020 sa 20th Congress na ako pa rin ang Senate President. 'Di ba? Ano to, kapalan na lang ng pagbumukha rin sa mga senador natin. Ay, sabi ni Fermin Dayaw, itong si Quezon Escudero ng akala niya, yung Senado mas mataas ang kapangyarihan sa Kongreso. Anong klaseng senador itong si Escudero na gano'n ang kanyang pangunawa na mas mataas ang Senado sa Kongreso? Saan siya kumuha ng ganyang haka-haka? Wala talaga itong si Quezon Escudero sa kanyang mga haka-haka. Dapat dito tanggalin na ni PBBM ito as Senate President at perwisyo lang ito sa kanyang admin at taong bayan. I agree. Now, paglilinaw lang. Ang alam naman po ni Chis Escudero na co-equal body sila ng House of Representatives. Kaya ginamit niya para brasuhin ng House, ginamit niya yung pagiging korte.
yung pagiging judge ng impeachment court. Kaya nautusan niya ang House of Representatives at tumalima naman sa kanyang kagustuhan. Kasi korte sila eh. Oh. Okay? Ganun po yung ginawa niyang pambubuli dyan sa House of Representatives. Ay, nako. Okay. Okay. Sige po, mamaya. Abogadong pulpul ba? Napasobra sigurong kain ang ipinagbabawal na technique. Kaya temper. Ay, nako. And true, Chis is excessively conceited and self-absorbed in himself. He is a narcissist who exhibits an inflated sense of self-importance, excessive attention, and admiration for himself. Masyadong believe lang sa sarili. Exactly. Yan si Cheesy Scudero.